Kamakailan lang naging usap-usapan sa buong Pilipinas ang kaso ng missing bride. Halos araw-araw maraming Pilipino ang nakaabang sa bawat update. Umaasang ligtas siyang makakabalik. Ang kanyang pamilya ay dumaan sa matinding takot at pangamba. Hindi alam kung nasaan siya at kung ano ang kanyang sinapit. Sa kabutihang palad, buhay siyang natagpuan at muling nakapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Marami ang nakahinga ng maluwag at ang kwento niya ay nagtapos sa isang masayang pagbabalik. Pero hindi lahat ng kaso ng pagkawala ay may ganitong wakas. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang kwento na halos kapareho sa simula. Isang babae ang bigla na lamang nawala na parang bula. Tulad ng missing bride, lubos ding nag-alala ang kanyang pamilya. Araw-araw nga silang umaasa, naghihintay at nananalangin na sana'y buhay pa siyang makita. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napalitan ang pag-asa ng takot. Walang bakas, walang malinaw na sagot at walang ideya kung nasaan siya. Sa kalaunan, nabunyag ang isang katotohanang hindi kailanman inakala ng kanyang pamilya at ng mga taong nakakakilala sa kanya. Si Vu Ngoc Nho ay ipinanganak noong 1989. Siya ay tubong Chusu District sa Galay Province sa bansang Vietnam. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Maagang pumanaw ang kailang ina kaya't lumaki siyang kasama lamang ang kanyang ama. Dahil sa kahirapan ng buhay, maaga siyang natutong magsikap at mangarap ng mas maayos na kinabukasan. Determinado nga siyang makatakas sa kahirapan. Kaya't ibinuhos niya ang sarili sa pag-aaral bilang tanging daan upang mabago ang kanyang buhay. Taong 2010 na makapasa si Yu sa entrance exam sa University of Economics sa Ho Chi Minh City at talaga namang naging proud sa kanya ang buong pamilya niya. Noong mga unang taon ni Yu sa universidad, kilala siya bilang palakaibigan at mahinahon. Madali siyang makisama, ngunit sa likod nito ay tahimik siyang tao at may pag-aalinlangan sa kanyang sarili dahil sa kalagayan ng kailang pamilya. Habang tumatagal, unti-unting naging mabigat ang gastusin sa lungsod para sa isang binatang galing sa probinsya. Hindi nagtagal, nahirapan na nga siyang sabayan ang buhay sa city. Pagsapit ng taong 2013, dahil sa patuloy na kakulangan sa pera, napilitan na nga siyang huminto sa pag-aaral. Matapos nga noon, nagsimula siyang maghanap ng iba't ibang pagkakakitaan upang mabuhay sa lungsod. Gumawa siya ng mga simpleng racket tulad ng pagbebenta ng sariling lutong pastry online at pagtatrabaho sa mga kainan. Gayunpaman, hindi naman naging tuloy-tuloy ang kanyang kita at madalas ay kulang pa rin ito sa pang-araw-araw na gastusin. Sa panahong ito niya rin nakilala si Do Yun Ni. Mabilis silang naging malapit at kalaunan ay nauwi sa isang relasyon. Si Do Yun Ni ay 27 taong gulang, bunso sa kailang pamilya. Nagtapos siya sa kolehiyo at may matatag na trabaho sa isang tindahan ng souvenir sa airport. Maliit ang kanyang pangangatawan, mahinahon ang kanyang kilos at kilala bilang masunurin at mapagmahal na anak. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho at agad umuwi upang tumulong sa kailang pamilya. Bihira rin siyang gumala o makahalubilo sa mga kasiyahan at mas pinipili niyang gugulin ang oras sa bahay. Sa mata ng kanyang mga kakilala, isa siyang tahimik at maayos na dalagang may malinaw na direksyon sa buhay. Samantala, buong suporta naman ang ipinakita ng pamilya ni Ni sa relasyon nila ni Yu at naging malapit na rin ang kani-kanilang pamilya. Mabuti ang pakikitungo ng kanyang mga magulang kay Yu at itinuring nga nila itong parang sarili nilang anak. Hindi rin nga siya minamaliit ng mga ito dahil sa kanyang kahirapan. Binibigyan pa siya ng damit, pinapahiram ng pera para sa kanyang pag-aaral at tinulungan pa nga siyang magkaroon ng motorsiklo upang magamit niya sa pang-araw-araw. Minsan pa nga, tinulungan rin siya mismo ng ina ni Ni na maggawa ng pastry upang magkaroon siya ng dagdag na kita nung siya ay hirap na hirap sa lungsod. Dahil nga sa pagiging malapit ng dalawang pamilya, lubos ang paniniwala ng pamilya ni Ni na si Yu na nga ang magiging asawa ng kailang anak. Ang kanilang pagsasama ay halos tumagal ng 7 taon at sa mata ng marami, ito ay patungo na sa isang masayang kinabukasan.
Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkahiwalay ang dalawa noong taong 2017. Lumipas naman ang ilang buwan noong May 31, 2018, bigla na lamang naglaho si Ni at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Lubos ang pag-aalala ng kanyang pamilya maging ang kanyang dating kasintahang si Yu. Dahil nga sa biglaan nitong pagkawala, pero lumipas pa ang 2 araw ay hindi pa rin nila ito makita. Hanggang sa dumating ang ika-4 na Hunyo kung saan natagpuan na lang ang bangkay ni Ni sa isang maleta na sinadyang paghiwa-hiwalayin ng mga matay tao. At ang ikinagulat nga ng lahat, ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Noong June 2, 2018, kumatok si Yu sa pinto ng kanyang kaibigan na nagngangalang si Trantansang na nooy naninirahan sa Taini Province. Hindi inaasahan ang pagbisita ngunit ipinaliwanag ni Yu na nais lamang daw niyang damayan siya ni Sang dahil nga sa mga oras na iyon ay hindi niya pa rin matanggap ang paghihiwalay nila ng kanyang ex-girlfriend na labis niya ngang minahal. Dahil sa kailang pagkakaibigan, wala ngang pag-aalinlangan siyang pinatuloy ni Sang. Pinayagan niya nga magpalipas ito doon ng gabi at hinayaang mag-iwan ng ilang mga gamit kabilang ng isang maleta. Pagsapit ng umaga ng June 4, nagising na lamang si Sang, agad na napansin ng isang malakas na bulok na amoy na kumakalat sa loob ng bahay. Nang sundan niya ang pinanggalingan nito, napagtanto niyang nagmumula ito sa bagahe na iniwan ni Yu. Isang kakaibang kaba ang bigla na lamang niyang naramdaman, isang pakiramdam raw na hindi niya maipaliwanag. Lalo ngang lumakas ang hinala niya nang magkasama silang lumabas para magkape. At bigla na lamang raw nagtanong si Yu kung maaari ba siyang makahiram ng asarol at pala dahil may kailangan daw siyang ilibing pero ayaw naman itong sabihin kung ano ang bagay na ililibing niya. Pagkabalik nga nila sa bahay, habang saglit ngang umalis si Yu, nagpasya si Sang na silipin ang bagahe. Nakapa niya sa loob ang isang plastik na balot ng kapote. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nanlamig sa takot. Dahil malinaw niyang naramdaman na ang laman ay tila bahagi ng katawan ng tao, parang isang binti. Alam nga ni Sang na kailangan niyang kumilos agad bago pa makabalik ang kanyang kaibigan, kaya't agad na nga siyang tumawag sa pulisya. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis at sinuri ang maleta. Dito nga nakita ang isang binti kasama ng iba't ibang personal na gamit, mga pampaganda, 2 pares ng hikaw, pati isang ID card, lisensya sa pagmamaneho at ATM card. Lahat ng mga dokumentong ito ay may iisang pangalan, Do Yun Ni. Nang makita nga ito ni Sang, kinilabutan siya at naisip niya na baka si Yu mismo ang pumatay sa dati nitong kasintahan. Agad din namang nabuo sa isip ng mga pulis ang isang nakakakilabot na hinala. Ang babae ay bigla na lamang ang nawala sa hindi malinaw na dahilan. Ngunit ang kanyang dating nobyo ang may hawak ng lahat ng kanyang personal na dokumento at mahalagang gamit. Dahil dito, hindi maiwasang itanong ng mga investigador kung siya nga ba ang may kinalaman sa misteryosong pagkawala ng dalaga. Agad namang nakipag-ugnayan ang pulisya sa Gaso District sa Ho Chi Minh City Police, ang unit na humahawak sa kaso ng pagkawala ni Ni, upang makakuha ng mas kumpletong impormasyon. Mula nga sa kailang koordinasyon, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Upang masagot ang mga tanong na bumabalot sa kaso, kinailangan nga ng pulisya ng Gaso District na matagpuan si Yu. Noong umaga ng June 4, namataan siya ng mga investigador na bumalik sa isang coffee shop sa bayan ng Gaso. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik at agad nga siyang dinila para sa investigasyon. Hindi inaasahan ng marami na doon na rin pala matatapos ang kanyang pagtatanggi. Sa harap ng mga ebidensyang hindi na nga niya kayang itanggi, mabilis na bumagsak ang kanyang loob. Yumuko siya at umamin na pinatay niya nga ang dati niyang kasintahan. At pagkatapos ay pinaghati-hati niya ang katawan nito upang maitago ang ginawang krimen. Ayon sa kanyang pag-amin, nagsimula na ngang masira ang kailang relasyon noong huling bahagi ng 2017 nang magkahiwalay sila. Madalas na raw ipahayag ni Ni ang kanyang kagustuhang makipaghiwalay. Sinabi nga ni Yu na ang kanyang motibo ay nag-ugat sa matinding selos at sa takot na magpakasal si Ni sa ibang lalaki. Inamin din niya na sinubukan pa niyang ayusin ang kailang relasyon sa huling pagkakataon, ngunit nang tuluyan nga siyang tanggihan, doon na raw pumasok sa kanyang isip ang planong patayin si Ni at itago ang krimen.
Batay sa kanyang salaysay, agad nagtungo ang Ho Chi Minh City Police sa isang inuupahang silid na matatagpuan sa Ali 146 Street 8 Ward 11, Go Bap District, ang lugar na itinuro niyang pinangyarihan ng krimen. Ang inuupahang silid na itinuro ni Yu ay isang maliit na loft room na halos walang laman. Kahit malinaw na sinubukan niyang linisin ang lugar, nananatili pa rin ang matapang na amoy sa loob ng silid. Pagpasok pa lamang nga ng mga investigador, agad na napansin ang bahagyang bakas ng tuyong dugo na nakadikit sa sahig at sa kutsyon na ginamit sa pagtulog. Sa bahagi ng banyo, may malinaw na sinyalis na matinding pagkuskus at sa loob ng inidoro ay may natagpo ang kakaibang karni na pinaniniwala ang lamang loob na pilit na itinapon ng sospek. Natagpuan din ng mga pulis ang isang lumang refrigerator sa loob ng silid. Bagamat wala na itong laman, may bakas pa rin ng dugo at maliliit na piraso ng laman sa loob nito na nagpapahiwatig na ginamit niya ito upang paglagyan ng ilang bahagi ng katawan. Nagtungo ang mga otoridad sa isang bakanting lote sa Long Cho Halment Bingko District sa Dainan Province, ang lugar na itinuro ni Yu bilang pinagtapunan ng iba pang mga bahagi ng katawan ng biktima. Gabi ng June 4 na matagpuan ng mga pulis ang ilang mga plastic bag na nakatago sa mga damo sa abandonadong lugar. Matapos ang masusing paghahanap, lahat ng bahagi ng katawan ni Do Yun Ni ay na-recover. Isinailalim ito sa forensic examination at kalaunan ay ibinalik sa kanyang pamilya upang maisagawa ang maayos na paglilibing. Si Ni ay pinatay nga ng dati niyang nobyo at pagkatapos ay walang awang itinapon ang kanyang mga labi upang maitago ang ginawa. Kinailangan nga nilang tipunin ang lahat ng mga pisikal na ebidensya at ang mga pahayag ng saksi upang mabuo ang buong kaso. Isa sa mga mahalagang ebidensya ay ang motorsiklo ni Ni na natagpuan sa bahay ni Sang. Ito ang ginamit ni Yu sa pagdadala ng katawan at balak pa nga niyang ibenta ito upang magkaroon ng pera. Na-recover rin ng mga pulisya ang huling mensahe ng dalawa na tumulong nga sa pagbubuo ng mga pangyayari bago ang kailang huling pagkikita. Ipinakita ng mga mensahe na si Yu mismo ang nag-imbita kay Ni nung gabi ng May 30, gamit nga ang mahinahon at mapagkunwaring tono upang mapapayag ang dating kasintahan. Dagdag pa rito, nakuhanan din ng CCTV ang boarding house sa Govap sa pagbalik ni Ni sa inuupahang silid kasama si Yu bandang alas 11 ng gabi ng May 31. Pagkatapos nga nito, si Yu na lamang ang nakitang umalis kinabukasan ng umaga, bit-bit ang malalaking bag at hindi na nga muli pang nakita si Ni. Lalo ngang pinagtibay ng mga ebidensyang ito ang paratang na siya at wala ng iba ang may kagagawa ng krimen. Sa panahon naman ng investigasyon, nagpakita si Yu ng pagsisisi. Sinabi niyang nawalan siya ng kontrol dahil sa labis na galit at sakit nang malaman niyang may iba ng lalaki si Ni. Ayon pa sa kanyang pag-amin, niyakap niya raw ang katawan ng biktima at natulog sa tabi nito ng halos 8 oras bago niya nga ito napagdesisyonang paghati-hatiin. Noong October 2, 2018, nagsimula ang paglilitis kay Yu, ngunit makalipas ang halos 1 taon mula na mangyari ang krimen, bigla namang binago ni Yu ang kanyang salaysay. Ayon nga sa kanya, noong gabi ng krimen, gumamit umano sila ng ipinagbabawal na gamot at nagdulot daw ito ng guni-guni at pagkawala ng kontrol. Sinabi niya rin na ang dating kasintahan ang unang nanakal sa kanya dahilan upang siya ay matakot at gumanti na nauwi nga sa pagkamatay nito. Dagdag pa niya, may alitan din daw sila tungkol sa pera. Ayon sa kanya, nagbigay raw siya kini ng halagang 11 hanggang 15,000 dolyar o 600 to 800,000 pesos. Ngunit ginamit umano ito ng kanyang ex-girlfriend sa pagbili ng ginto at pagpapautang sa iba. Sinabi niya ring umutang pa raw si Ni ng karagdagang pera at hindi na nga ito ibinalik. Ayon pa kay Yu, ang pinagsamang problema nga sa pera at epekto ng ipinagbabawal na gamot ang naging dahilan ng kailang matinding pagtatalo at aksidenteng ang pagkamatay ni Ni. Iginiit niya ring hindi niya raw sinasadya ang pagpatay at pagtali sa kamay at pagtakip sa bibig ng biktima ay para lamang raw pigilan itong sumigaw. Sinabi niya pa nga pagkatapos nga raw noon bumaba siya ng silid at nagpatuloy nga raw siya sa paggamit na ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos nga raw noon nakatulog siya. Paggising niya raw ay patay na nga raw si Ni. Mabilis namang pinabulaanan ng mga investigador ang mga bagong pahayag na ito.
Napag-alaman na wala namang bakas ng droga sa katawan ni Ni at kinumpirma rin ng kanyang pamilya na wala itong bisyo. Wala ring record ng paggamit na ipinagbabawal na gamot si Yu. Napatunayan ding kasinungalingan lamang ang sinasabi niyang bigayan ng pera dahil ang totoo ay ang pamilya pa nga ni Ni ang tumutulong kay Yu nung siya ay nahihirapan at wala nga itong sapat na pera tulad ng kanyang sinasabi. Dahil dito, tuluyan niyang ibinasura ng mga otoridad ang binagong salaysay ng sospek. Kinumpirma rin nilang ang tunay na motibo ng krimen ay ang matinding selos at pagkamakasarili, ang pagnanais na walang ibang lalaki na makasama si Ni. Batay sa mga ebidensya at pahayag, muling binuo ng pulisya ang buong pangyayari. Noong hapon ng May 31, 2018, naghihintay si Yu sa kanyang inuupahang silid sa gubat. Bumalik siya sa lungsod para sa isang layunin lamang, ang huling pagkikita nila ni Ni. Inihanda na nga niya ang silid at bumili ng kutsilyo, plastic tie at tape. Bandang alas 6 ng gabi, dumating si Ni sakay ang kanyang motorsiklo. Sa buong magdamag, maayos ang kilos ni Yu at hindi nagbanggit ng anumang problema. Bandang alas 10 ng gabi, inaya niya si Ni na magpahinga muna sa silid dahil gabi na nga. Sa una ay nag-alinlangan si Ni, ngunit pumayag siya dahil may tiwala nga siya sa dating nobyo. Nag-usap sila at binalikan ang mga alaala hanggang sa sinabi nga ni Ni na tuluyan na nga siya nakikipaghiwalay at may bago na nga siyang kasintahan at balak na nga rin nila magpakasal. Sa sandaling iyon, tuluyan na nga nawala ang pag-asa ni Yu at napalitan ito ng matinding selos at galit. Pagsapit ng hating gabi, nilapitan niya si Ni mula sa likuran, tinakpan ang bibig nito at sinakal hanggang sa mawala na nga ito ng hininga. Pagkatapos, tinali niya ang mga kamay ng biktima at tinakpan ang bibig nito bago humiga sa tabi ng katawan ng dating kasintahan. Kinabukasan, sinimulan niya na ngang paghiwa-hiwalayin ang katawan. Itinago ang ibang bahagi sa refrigerator at itinapon naman ang iba sa iba't ibang lugar. Matapos ang lahat ng ebidensya at paglilitis, noong October 17, 2019, hinatulan ng korte si Yu ng parusang kamatayan sa kasong pagpatay at karagdagang 8 taon sa kasong pagnanakaw. Tahimik niyang tinanggap ang hatol at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Sa panahon ngayon na halos lahat ay konektado na sa social media, mabilis tayong magtiwala at madalas nating ipakita ang ating buhay at relasyon sa harap ng iba. Pero ipinapakita nga ng kasong ito na hindi lahat ng relasyon na mukhang maayos sa panlabas ay ligtas sa loob. Minsan, ang selos, kontrol at takot na maiwan ay tahimik na lumalaki hanggang sa humantong sa karahasan. Hindi nga sukatan ang pagmamahal, ang pagbabantay, pagsiselos sa lahat, o pagpilit na manatili ang isang tao kahit ayaw niya na. Kapag ang isang relasyon ay nagsisimula ng magdulot ng takot, pagod at pangamba, mahalagang piliin ang sarili at humingi ng tulong. Ang kwentong ito ni Do Yun Ni ay nagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagkokontrol at hindi pumipigil sa kalayaan. At kapag tapos na, ang tamang gawin ay bumitaw dahil ang pilit na paghawak ay maaaring mauwi sa trahedyang wala ng balikan.